Kwentong Bayan. Nang dahil sa walang awang pananakit sa hayop, ito ang naging dahilan kung bakit nagsimula ang kwento ng ating bida. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tuto. Taong 1978, Baryo Ilaya, Iloilo. Tama na, uy! Etong si Balto, hindi na naawa sa ibon. Binali mo pa talaga yung pakpak, oh. Hindi laruan ng mga hayop at saka may buhay din sila. Ang sama talaga ng ugali mo. Wika ni Mabel. Hayop lang yan. Anong gusto mo? Iyakan ko. Ha? Putulan ko pa yan ng ulo eh. Kagaya ng manok na ulam namin kahapon. Gusto mo? Balatan ko yan sa harapan mo eh. Wika ni Balto. Naku, bakit mo gawa yan, Balto? Akin na, Mabel, ako bahala, ibon. Baliw yan eh. Kita wala laban, ibon, pero bali pakpak. Ikaw kaya balian kamay, hindi ka ba masasaktan? Wika ni Tuto. Meron siyang sakit sa utak. Nagsama pa nga ang dalawang abno. Isang pangit, tapos isang sinto-sinto. Ibon lang yan laruan. At saka, hindi naman sa inyo yan ah. Dadaan kayo dito tapos mangingialam kayo. Akin na, nang mabalatan ko yan. Wika ni Balto. Hinawakan ni Toto ang ibon at tumakbo palayo sa grupo ni Balto. Alam niyang hindi sila ligtas sa lugar, pati na rin ang ibon. Para sa binata, lahat ng hayop may karapatang mabuhay at hindi dapat paglaruan. Mula pagkabata, matalik ng magkaibigan si Tuto at Mabel. Bagaman hindi normal na bata si Tuto, hindi ito hadlang sa kaibigan. Ayon sa dalaga, wala namang masama na magkaroon ng kaibigang may diferensya. Para sa kanya pantay lang ang karapatan ng bawat tao o hayop. Hinihingal pa ang dalawa nang makarating sa tahanan ni Tuto. Laking pasasalamat ng mga ito dahil hindi sila hinabol ng grupo ni Balto. Naabutan ng dalawa na abala ang ina ni Tuto sa pagluluto ng tanghalian. Dahil sa sobrang awa sa dugo ang ibon, hindi naman ito nagdalawang isip. Humingi ng tulong sa ina dahil hindi niya alam ang dapat na gawin sa hayop. O bakit parang hinahabol kayo ng aso, hinihingal kayo ah? Uminom nga muna kayo ng tubig. Ano yung hawak mo, Tuto? Ay, ibon! Ay, kawawa naman. Saan nyo nakuha yan at bakit duguan? Tuto, ikaw ang may gawa niya na. Ano bang turo namin sa'yo ng tatay mo? Wika ni Nanay Mariana. May nanakit po sa kanya. Pero nanay, hindi po ako gawa niyan, ibon. Grupo Balto. Sila gawa nito eh. Kaya Rami, kaya kami takbo. Kasi habulin nila kami, Mabel eh. Di ba, Mabel? Tunulungan natin, ibon. Wika ni Tuto. Opo, Nanay Mariana. Nakita lang po namin na pinaglalaroan ng grupo ni Balto. Buti na lang po, hindi kami hinabol eh. Nay, magagamot pa po ba tong ibon? Bali na po yung pakpak, baka mamatay po yan. Wika ni Mabel. Anak, Toto, kunan mo nga ako ng pantali, saka kumuha ka din ng bulak. Kayong mga bata talaga. Mabel, kumuha ka din ng dahon ng bayabas. Akin na at lilinisan ko muna. Natigil ang ina nang mapatitig sa mata ng ibon. Nangilabot si Nanay Mariana. Nakakasigurado siya. Ang gustong gamutin ng dalawa ay hindi pangkaraniwan. Kakaiba ang kulay ng balahibo maging kulay ng mga mata nito.
Ngunit hindi nagpalata si Nanay Mariana sa mga bata. Nagpatuloy lang na tulungan ang ibon. Binuhat ito ng ina at hinawakan ang bawat tibla ng balahibo. Ayon kay Nanay Mariana, merong nagmamay-ari sa ibon. Pinakuha niya ang anak ng mga dahon ng bayabas. Dinikdik ito ng ina at itinapal sa mga sugat ng ibon. Hindi naman naglilikot ang hayop at tila alam niyang tinutulungan siya ng mga ito. Nang matapos nilagay nila sa malinis na espasyo at pinakain, tuwang-tuwa naman ang dalawang bata sa ginawa ng ina. Magiging maayos na siya. Kapag gumaling ang pakpak niya, pwede niyo siyang pakawalan. Sa ngayon, hayaan niyo na munang makakain at makapagpahinga ang hayop. Nga pala anak, masama ang pakiramdam ng tatay mo. Kaya ako na lang muna ang gagawa ng gawain niya sa asyenda ni Don Pilimon. Sayang naman kung hindi matatapos yung tinabas sa mga damo baka sa linggo, hindi tayo sahudan. Pagkatapos magtanghalian, aalis muna ako ha. Wika ni Nanay Mariana. Teka Nay, uuwi na po ako. Toto, babalik ako bukas ha. Baka hinahanap na din ako sa bahay tanghali na. Alagaan mo yung ibon ha. Wika ni Mabel. Balik ka, Mabel ha? Nga po pala, Nay. Kaya ko po maglinis. Pwede po sama ako? Ayos lang naman po dito, tatay, di ba? At saka, hindi mo na kaya trabaho asyenda Wika ni Tuto. Ay nako anak, wag na, baka maglikot ka lang doon Alam mo namang kakadating lang ng anak ni Don Pilimon galing Maynila. Ayaw nun sa mga kagaya mo, mahirap na. Kilala mo yun, di ba? Si Brando. Wika ng ina. Sige na Mariana, isama mo na. Hindi mo kaya ang trabaho lalo pat maghakot pa ng damo. Tuto, ipangako mo sa amin ng nanay mo na hindi ka gagawa ng kalokohan doon ha. Huwag kang hiwalay sa nanay mo, narinig mo ba ako? Kung ano ang makita o marinig mo doon anak, huwag mong intindihin. Basta ang gawin mo lang, alalayan mo ang nanay mo. Wika ni Tatay Jose. Pangako po, gawa lang ako sa katulong nanay. Hindi po ako pasabay, sige na po. Kain po tayo. Nay, lagyan ko na din pagkain ibon ha bago tayo alis. Baka magutom Wika ni Toto. O siya, sige na para makauwi din kayo ng maaga. Mariana, pasensya ka na ha. Hindi ko alam kung bakit ang sakit ng tuhod ko Kulang lang siguro ako sa pahinga. Bukas pag maayos na ako, hindi na kayo maglilinis doon. Wika ni Tatay Jose. Napatango naman si Nanay Mariana. Masipag sa trabaho si Tatay Jose. Mabuting asawa maging sa anak nilang si Tuto. Hindi man sila mayaman pero ginagawa niya ang lahat. Mairaos lang ang mga ito sa hirap ng buhay. Tagagapas ng mga damo at tagalinis ng asyenda ang trabaho ni Tatay Jose. Ngunit dahil tumatanda na, kaya lapitin na ito ng sakit. Matapos makapananghalian, naghanda na ang dalawa. Nilagyan na ni Tuto ng tubig at pagkain ang ibon bago umalis. Nagbitbit na din ito ng mga maibabaon. Dala ang mga gamit ng ama sa trabaho. Binagtas ng mag-ina ang kahabaan ng hasyenda. Habang naglalakad, nasa lubong nila ang grupo ni Balto, kasama si Brando. Nagtataka ang mag-ina dahil kung anong nangyari sa kamay ni Balto. May bitbit na panghampas ang mga ito na tila may hinahanap. Dahil sa dami nakaramdam ng takot ang mag-ina. Abay akalain mo nga naman Hindi na kami mahihirapang maghanap sa iyong sintu-sintu ka. Anong ginawa mo kay Balto? Nakita mo yan? Bali ang mga braso. Ikaw ang tinuturong dahilan. At saka, sinama mo pa yung nanay mo Hoy mga ampas lupa.
Mula sa araw na to, ayoko na makita ang mga pagbumuka nyo sa asyenda. Sa oras na makita ko pa kayo, lalo ka na Abno, babaliin ko yung buto nyo. Wika ni Brando. Abay, ano bang kasalanan namin sa inyo? Wala namang ginawa ang anak ko Mabait si Toto at hindi nananakit. At saka wala kang karapatan na tanggalin kami. Hindi ikaw ang nagpapasahod kung hindi ang tatay mo. Wika ni Nanay Mariana. Ganun. Bastos kang matanda ka. Gusto mong ikaw yung una naming bugbugin? Pag hindi kayo lumayas, nakikita niyo yung hawak na mga bata ko? Yan mismo ang ipapalo ko sa ulo nyo. Wika ni Brando. Maawa po kayo sa nanay ko. Aalis na po kami, Nay. Halika na po. May demonyo po sa harap natin Sila po yung nagbali ng pakpak ng ibon. Wika ni Tuto. Aba, bastos talaga tong abnormal na to Ikaw yung dahilan kung bakit nagkaganito yung braso ko. May sa demonyo ko Sige na nga, bugbugin nyo yan. Idamay nyo yung matanda. Wika ni Balto. Akmang pampas na ang mga kasamahan. Ngunit may dumaang uugod-ugod na matanda na tila hindi na maiakbang ang mga paa. Napahinto ang grupo sa gagawin at pinagmasdan ng matanda. Sobrang bagal nitong maglakad, kaya napikon si Brando at tinulak ang matanda. Sa hindi inaasahang pangyayari, imbis na maitulak ang matanda, si Brando pa ang tumilapon. Tumigil ang matanda sa harapan nila at tumingin sa kanila ng masama. Abay, akalain mo nga naman, mga walang respeto sa ibang tao. Kayo mismo ang naghahanap ng ikagugulo ng buhay nyo. Tandaan nyo, may karma ang lahat ng bagay sa mundo. Kung hindi kayo marunong ng salitang respeto, sinisigurado ko sa inyo, yan mismo ang ikakapahabak nyo. Wika ni Tandang Emong. At ikaw naman, sino ka mo? Hindi na ituloy ni Brando ang sasabihin. Biglang umurong ang dila nito at nabahala na ang mga kasama. Nagkatitigan pa ang grupo. Hindi na alam ang gagawin. Dahil sa mga nangyari, nagtakbuhan na ang mga kasama. Maging si Brando at Balto sumama na din sa mga ito. Nilapitan ng mag-ina ang matanda para alamin kung ayos lang ba ang kalagayan. Napangiti naman ang matanda sa mag-ina at nagpasalamat. Habang nagsasalita, hindi maiwasan ni Nanay Mariana na mapatitig sa karap. Hindi naman madungis ang matanda. Nakasuot ito ng balabal na tila gawa sa mamahaling tela. Dagdag pa ni Nanay Mariana, mahahalatang may kaya ang matanda dahil kahit kulubot na ang balat, maputi pa rin at makinis. Sa kabila ng mga napapansing kakaiba ni Nanay Mariana, napaisip ito kung ano nga ba ang ginagawa ng matanda sa lugar. Taga saan ito at kung bakit gano'n na lang ang nangyari sa mga binata. Nawala ang iniisip ni Nanay Mariana nang magsalita ang matanda. Ako nga pala si Emong. Malamang nagtataka kayo kung bakit ako nandito. Dito mismo ang bahay ko Ang lupaing ito, bago pa naging hasyenda ng masamang nilalag. Nauna ako dito Batid kong hindi nyo palubos na nauunawaan at saka hindi nyo inaasahan ang mga nangyari. Toto, pwede mo bang hawakan ang tungkod ko? Yan. Ingatan mo yan at siguradong yan ang makakatulong sa'yo. Wika ni Tandang Emong. Akmang magsasalita pa sana ang mag-ina. Ngunit bigla na lang nawala ang matanda. Tinignan niya ang buong lugar pero hindi niya ito makita.
Hawak ni Tuto ang tungkod. Hanggang sa nag-iba ang itsura nito. Umikli na tila maliit na kahoy na may mga nakaukit na kataga. Isinukbit naman ni Tuto sa bulsa ang bigay ng matanda. Biglang nakaramdam ng pagkalito ang ina. Hindi niya din maintindihan ang mga nangyayari. Pero nagpapasalamat siya na walang nangyaring masama sa kanila. Nagmadali nang umalis sa lugar ang mag-ina. Umuwi na lang sila. Inisip na mas mabuting wag na lang ipilit kaysa mapahamak pa. Sa nangyari sigurado ang mag-ina na babalikan sila ng ama ni Brando. Si Don Filimon na sobrang matapobre. Hindi nagbibigay ng tamang pasahod sa manggagawa. Namana ng anak ang masamang pag-uugali ng ama at kung paano itrato ang mga tao. Kinakatakutan sila sa lugar dahil bukod sa mayaman, maimpluwensya rin ang pamilya. Ano bang nangyari? Sobrang lungkot naman ang mukha nyo. Natapos nyo ba ang trabaho? May nangyari bang kakaiba? Tanong ni Tatay Jose. Tay, masama po. Muntik na kaming bugbugin nila Brando. Kaya uwi kami nanay eh. Pero may tumulong sa amin matanda. Tugon ni Tuto. Hindi kami umabot sa asyenda eh. Hindi ko alam kung anong ginawa ng anak mo sa kanila. Galit na galit si Brando at saka yung mga kabarkada. Papaluin nga sana kami ng kahoy. Mabuti dumating yung matanda na awat sila. Matanong nga kita, Jose. May nakatira bang emong dito sa asyenda? Sa Tuto, kanina ko pa gustong itanong sa'yo. Ano ba talagang nangyari kay Balto? Bakit nagkagano ng braso niya? Tanong ni Nanay Mariana. Umupo nga muna kayong dalawa. Matanda. Matagal na ako nagtatrabaho doon. Wala naman ako nakita na matandang nakatira sa asyenda, maliban kay Don Filimon. At saka Mariana, higit kanino man, mas kilala mo ang anak mo. Nilanggam hindi sinasaktan yan, tao pa kaya? Pero hayaan mo na, ako na ang kakausap kay Don Filimon. Medyo maayos naman ang lagay ko. Hindi ko pa kaya magtrabaho, pero kailangan ko silang makausap at tumingi ng pasensya. Tugon ng ama. Sigurado kung nakapagsumbong na si Brando sa tatay niya. Ang kinakatakot ko, gagawin nila ang lahat para makaganti sa atin, lalo na kay Tuto. Hindi ko na alam ang gagawin, Jose. Wala nang nagawa pa ang mag-asawa kung hindi manalangin at hindi na mas lumala pa ang problema. Dahil kapag nagkataon, pwede silang mapalaya sa lugar o hindi kaya naman ipapatay. Dahil sa mga nangyari maagang nagpahinga ang pamilya. Matapos makapaghapunan kaagad ng nakatulog. Sa kalagitnaan ng pagpapahinga, biglang nagising si Tuto dahil sa huni ng ibon at mga kaluskos sa labas. Tila may gumising sa kanya kaya bumangon ang binata. Habang mahimbing na natutulog ang magulang, kinapa niya ang posporo para masindihan sana ang maliit na lampara. Dahil sa sobrang dilim ng paligid, wala siyang makita na kahit ano. Nang hindi mahanap ang pansindi, pagapang itong bumaba sa hinihigaan nilang papag. Walang tigil pa rin sa paggawa ng ingay ang ibon, hanggang sa nakita niya mula sa kinakatayuan. Bigla namang nakarinig si Tuto ng tila nagbubulungan sa gilid ng tahanan. Kinabahan ng binata nang kumalat ang amoy ng gaas sa buong paligid. Alam na ni Tuto na merong ginagawa na hindi maganda ang mga ito. Nais niya sanang puntahan, ngunit natatakot na baka saktan siya ng mga tao. Ilang sandali pa, naalala niya ang iniwan ng matanda. Kinuha niya ang tungkod at walang pagdadalawang isip na lumabas ng tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Tuto dahil kahit madilim, naaaninag niya ang tatlo na may binubuhos sa tahanan.
Sumigaw ng malakas ang binata at walang takot na sinugod ang mga taong may masamang balak sa tahanan. Dahil sa lakas ng sigaw niya, nagising din ang mga magulang. Napabalikwas ang ama at ina ni Tuto nang biglang lumiyab ang gilid ng tahanan. Habang sumisigaw si Tuto sa labas, walang tigil niyang pinaghampas ang mga kalalakihang sumunog sa tahanan. Ngunit hindi napansin ng bata ang nangyayari habang inihahampas niya ang tungkod. Hindi nagtagal, nag-iba ang katawan ni Tuto. Naging matipuno na tila mabagsik na nilalang. Kaya nagtakbuhan ang mga kalalakian. Ganun pa man hindi na ito hinabol pa ni Tuto. Bagkus sinigurado niya na makalabas ng buhay ang mga magulang kasama ang ibon. Mabilis na tinupok ng apoy ang tahanan dahil gawa lamang ito sa kawayan. Walang tigil sa pagagulgol ang ina dahil wala man lang silang naisalbang gamit. Diyos ko, ano pang gagawin natin ito, Jose? Paano na tayo ngayon? Wala man lang tayo naisalba. Anak Tuto, ayos ka lang ba? Wika ni Nanay Mariana. Ayos lang po ako, Nay. Hayaan niyo po, Nay. Naniniwala po ako. May balik po ng yung masamang ginagawa nila. Tugon ni Tuto, kasabay ng paghampas ng tungkod sa lupa. Saksi ang dalawang matanda sa kakaibang puwersa na nagmula sa hawak na tungkod ng binata, kasabay ng pagbigkas ng mga kataga na hindi maintindihan ng magulang. Nakisabay din ang ibon na tila lumiwanag at kumalat ang puwersa. Ilang sandali pa, ang pilay at hindi makalipad na ibon naging magandang diwata. Napatitig na lang ang ama at ina. Hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Nagpapasalamat ako sa pagligtas. Kakaibang tapang ang pinakita mo, kahit alam mong maaari kang mapahamak. Simula sa araw na ito, lahat ng paghihirap mo ay masusuklian. Ako ang dahilan kung bakit napilay ang mga braso ng lapastangan. Dahil sa ginawa nila, makakaranas sila ng sumpang panghabang buhay. Wika ng diwata. Dumakot ng abo mula sa natupok na bahay ang diwata. Inihip sa hangin kasama ng sumpa para sa mga taong gumawa ng masama sa pamilya. Ayon sa diwata, mapaparalisa kung sino man ang gumawa ng masama. Tinulungan ng diwata na makapag-umpisa muli ng panibagong buhay si Tuto kasama ang mga magulang. May inabot itong bayong sa binata. Ito ang kabayaran sa paggamot at pag-alaga sa kanya. Hanggang sa nagpasalamat ito at naglaho. Niyakap ni Tuto ang mga magulang, lalo na ang ina na walang tigil sa pag-iyak. Kinaumagahan, nilisan nila ang buong lugar at inayos ang mga natirang kawayan. Laking pasasalamat ng pamilya dahil wala mang naisalba. Naging kapalit naman nito ay ang paggaling ni Tuto. Maayos na itong magsalita at tila nag-iba ang pangangatawan. Habang nag-aayos ng gamit, binuksan nila ang binigay ng diwata. Nanlaki ang mga mata nila nang makitang puno ng ginto at mamahaling bato ang ibinigay ng diwata. Halos maluha naman ang mag-asawa dahil ito ang magpapabago sa kanilang buhay. Habang naghahanap ng malilipatan, nanatili muna ang pamilya sa lugar at gumawa ng maliit na kubo. Isang umaga, bumisita si Mabel. May dalang balita. Salamat naman nakadalaw ka na. Nung nakaraang araw pa kita iniintay eh.
Ipapaalam ko sana sa'yo kung ano. Magaling ka na? Anong nangyari? Ilang araw lang ako nawala ah. Parang ibang tao ka. At saka, anong nangyari sa bahay niyo? Tanong ni Mabel. Ay nako Mabel, maraming nangyari pagkatapos yung madala yung ibon eh. Mahabang kwento. Sa susunod na namin ipapaliwanag. Opo, marami nga pong nangyari. Kahit po kay Lamang Filimon, nabalitaan ko po na binibenta nila yung hasyenda. Ang sabi, kailangan daw ng malaking pera para sa operasyon ni Brando. Nga pala, patay na si Balto eh. Biglaan. At saka yung mga kaibigan niya nasa ospital, kritikal ang lagay. Hindi matukoy ng doktor yung sakit eh. Kaya din po pala ako pumunta dito. Kasi, Tuto, ikaw naman yung pumasyal sa amin minsan. Wika ni Mabel. Nagpaalam na ang kaibigan. Napadasal na lang si Nanay Mariana dahil sa mga balita. Laking pasasalamat nila sa Diwata. Kung hindi dahil sa kanya, patay na ang pamilya. Nagmungkahi naman si Tuto sa mga magulang na bilhin na ang hasyenda. Gusto nilang mapangalagaan ang lupain, pati na rin ang mga nilalang na hindi nakikita. Dito din nila napag-alaman na yung matandang tumulong sa kanila, pati na rin ang Diwata, iisa lamang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ador. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Alas 5 pa lamang ng umaga. Abala na sa paghahanda ng mga gamit ang binatang si Ador. Sa edad na 17. Nasa elementarya pa lamang dahil huli na nang nagpasya ang ina na muli itong pag-aralin. Si Ador ang nag-iisang anak ni Nanay Nea. Bagamat wala ng ama at dalawa na lang sila sa buhay, matyagang iginagapang ng Ale ang pag-aaral nito. Naniniwala ang ina na yun na lamang ang pwedeng maipamana, lalo na't wala naman itong kayamanang maiiwan. Sa katunayan, may mga pagkakataon na kada ika-2 linggo na akong umuwi ng tahanan si Nanay Nea. Nagtatrabaho ito sa bundok bilang tagabantay at tagapamalakad ng taniman ng niyog. Wala naman itong problema sa anak. Binata na si Ador at kaya nang asikasuhin ang sarili. Samantala, bago pa man sumapit ang alas 6 ng umaga, nag-uumpisa ng maglakad ang binata dahil medyo malayo ang eskwela mula sa tahanan. Sa loob ng 2 taon, naging maayos naman ang pagpasok ni Ador. Masaya din naman ang binata kapag naiisip na ilang buwan na lamang ang lilipas. Makakatapos na rin siya sa elementarya. Nung mga panahong ito, nasa ika-6 na baitang na si Ador. Marami namang naging barkada ang binata dahil kasi itong pala kaibigan. Isang araw, dahil magda2 linggo nang wala ang ina sa tahanan, sumama ito sa bahay ng kaklase. Wala namang kalokohang gagawin doon si Ador. Ang nais lamang niya ay makakain ng masarap na pagkain. 1 linggo na ang nakalilipas na puro kamote, itlog at mga gulay ang kinakain ng binata. Dahil nag-aalala sa tahanang naiwan, bandang alas 7 ng gabi nagpaalam na ito sa kaibigan na uuwi na. Pagkarating naman sa tahanan, naabutan niya si Nanay Nea na nakaupo sa lamesa sa loob ng kusina. Kaagad itong tinawag at niyakap ni Ador. Ngunit bigla itong napaatras nang maramdaman ang pukol sa bandang tiyan ng ina. Napatitig lang si Ador. Hindi niya inaasahan ang susunod na sasabihin ng ina. Ayon kay Nanay Nea,
Hindi niya alam kung paano nangyari ngunit pakiramdam niya, nagdadalang tao siya. Pareho ang pakiramdam ng ina noong pinagbubuntis niya si Ador. Dagdag pa nito, hindi na muna siya makakabalik ng trabaho dahil sa palaging masama ang pakiramdam. Kaya si Ador muna ang pansamantalang papalit sa trabaho. Nabigla naman ang binata at hindi alam ang mararamdaman. Napatango lang si Ador nang makita na humahagulgol ang ina. Hindi na rin nagtanong pa si Ador. Kaagad nang inalalayan si Nanay Nea sa kwarto. Halata sa mukha at katawan nito ang labis na pagod. Nang sumunod na araw, iba na ang direksyon na nilalakad ni Ador. Imbes na pumunta sa paaralan, lumihis na ito paakyat ng bundok kung saan ipinagpatuloy ang trabaho ng ina. Ganun na lamang ang lungkot na naramdaman ng binata kapag may nagtatanong kung bakit hindi na siya pumupunta sa eskwelahan. Nang araw ring yun, naging abala sa pagtatrabaho si Ador. Sa tuwing nagpapahinga, hindi naman maiwasang maisip kung ano nga ba ang nangyari sa ina. Hindi rin naman niya pinilit pang magkwento si Nanay Nea dahil ayaw na niyang dagdagan pa ang sakit na nararamdaman nito. Magmula ng araw na yon, hindi na nakabalik pa ng eskwela si Ador. Samantala, naging usap-usapan sa baryo ang pagbubuntis ni Nanay Nea dahil wala naman itong asawa. Maging si Ador, hindi naman lubos na maintindihan ang dahilan ng pagbubuntis ng ina. Kaya naman tuwing may naririnig ay hindi na lamang niya pinapansin. Kahit sa loob niya, napakasakit na hinuhusgahan ng mga tao ang ina. Nagpatuloy lang ito sa ginagawa at siniguradong nasa maayos na kalagayan si Nanay Nea. Hanggang sa hindi na namalayan ang mga araw, sumapit na ang tinakdang oras ng panganganak ni Nanay Nea. Eksaktong 12:00 ng hating gabi, nagmamadaling tinawag ni Ador ang nag-iisang kumadrona sa lugar. Pagkabalik naman sa tahanan kasama ang kumadrona, naabutan nilang nasa labas na ang anak ni Nanay Nea. Panay ang pag-iyak ng sanggol kaya dinampot na ng kumadrona ang bata at pinutol ang pusod. Ngunit nang ilalagay na sana ito sa ibabaw ni Nanay Nea, nakita ni Ador kung papaano nanlaki ang mga mata ng kumadrona. Sinubukan pa niyang tanungin ito ngunit hindi naman tumugon pa. Nang masiguradong maayos na ang kalagayan ng mag-ina, nagpaalam na ang kumadrona at umuwi. Si Ador na lamang ang naiwang nagpapantay sa dalawa. Habang nakatitig sa kapatid, wala namang kakaiba sa itsura nito at sa katunayan. Malaanghel ang mukha ng babaeng sanggol. Nang sumunod na araw hanggang sa lumipas pa ang ilang linggo, buwan at taon, nasanay na sa pag-aalaga ng kapatid si Ador. Magmula nang tumuntong sa 6 na buwang gulang ang bata, bumalik na sa pagtatrabaho si Nanay Nea. Ayon sa binata, magmula sa pagbubuntis hanggang sa ipinanganak ito, nanatiling tahimik lang ang ina patungkol dito. Halata rin naman sa mga kinikilos ni Nanay Nea na hindi ito nagagalak sa pagdating ng sanggol. Hinayaan na lamang iyon ng binata at tinalagaan ng abot na makakaya ang sariling kapatid. Dahil napakabilis na lumipas ang mga araw, nang tumungtong ng 18 taong gulang ang dalagang si Ninette, hinayaan na ito ni Ador na gumawa ng sariling desisyon. Tuwing umaga nahiiwang mag-isa sa tahanan si Ninette. Pareho nang nagtatrabaho si Ador at Nanay Nea na mga sandaling yon. Kahit papano kampante naman ang kuya sa kapatid. Dahil lumaki ito na lalaki ang pag-uugali. Bukod doon ay madalas nahihigitan pa ang lakas ni Ador. Isang araw, pansamantalang nagpahinga si Ador sa trabaho. Buong maghapon siyang nanatili sa tahanan. Bandang 5:00 naman ng hapon, nagpaalam na si Ninette na may pupuntahang kaibigan.
Hindi man maintindihan ngunit inuusig ng sarili si Ador na sundan ng kapatid. Kaya naman hindi niya napigilan at maingat na sumunod sa dalaga. Habang naglalakad, bahagyang nakaramdam ng kakaiba ang binata. Papunta sila sa isang liblib na lugar sa bundok. Unti-unti na ding dumidilim na mga oras na yun. Nahihirapan ng maglakad si Ador. Habang ang kapatid naman, tila naglalakad lang sa patag. Maya-maya pa, nahinto si Ninette sa isang abandonadong tahanan. Pumasok ito sa loob. Ngunit nanatili lang si Ador sa likod ng mga puno ng saging. Sa patuloy na pagmamasid, nakita nito ang isang matandang babae na pumasok sa nasabing tahanan. Hindi nagtagal sumunod din ng isang nakaputing dalaga na may kasamang maliit na nilalang. Nakita ni Ador kung papaano pinasok ng nilalang sa tahanan ng isang sanggol gamit ang bibig. Bago pa man tuluyang maisara ang pinto, nagmasid muna ang nilalang kaya halos dumapa na ang binata sa pwesto. Sa ilang oras na pananatili sa lugar, narinig ni Ador na tila nagkakasiyahan ang mga tao sa tahanang iyon. Ngunit dahil malalim na ang gabi, baka dumating na si Nanay Nea. Umuwi na ang binata at nagpasya na sa tahanan na lamang tatanungin ang kapatid sa mga nakita. Bandang 12:00, nasa bakuran pa rin si Ador at matyagang nag-aantay sa pag-uwi ng kapatid. Hindi naman nagtagal. Nakita na niya si Ninette na naglalakad papasok ng bakuran. Sinundan kita kanina. Nakita kitang pumasok sa isang abandonadong bahay sa gitna ng gubat. Kasama mo yung matanda, tsaka yung nakadapang nilalang. Ano ba yun, Ninette? Ano ba yung sanggol na nakita ko? Meron bang nangyayari na hindi ko alam? Tanong ni Ador. Napahinga naman ng malalim si Ninette at tumabi sa kapatid. Dahan-dahan niyang inilahad kay Ador ang matagal nang tinatago. Bago pa man makapagsalita, itinaas nito ang pangitaas na damit. Ilang patong ang tinanggal niya bago tuluyang makarating sa pinakaloob na kasuotan. Ganun na lamang ang panlalaki ng mata ng binata nang makita na buto na lang ang katawan ni Ninette. Magmula sa dibdib hanggang sa ibabang bahagi ng tiyan. Ayon sa dalaga, magmula ng tumungtong ng 12 anyos, dito niya unti-unting natuklasan ang pagkahiyok sa dugo at laman. Nangyari ang lahat nang minsang mag-uwi si Ador ng 1 kilong karne ng baboy. Imbes na hugasan, dinilaan ni Ninette ang karne hanggang sa maubos ang dugong nakapalibot. Magmula ng araw na yon, hinahanap-hanap na niya ang lasa nito. Hanggang sa nakilala ang isang nilalang. Nagulat pa noon ang dalaga nang bigla itong yumuko sa kanya. Sinusunod din ito ang lahat ng kanyang pinag-uutos. Kaya naman, halos araw-araw siyang dinadalhan ng mga buhay na sanggol o kaya naman bangkay na bagong libing pa lamang. Dagdag pa ni Ninette, labis ang pag-iingat niya kaya ni isa sa tahanan ay walang nakakapansin. Noong nag-umpisa siyang makakain ng karne ng tao, unti-unti namang nawala ang laman sa tiyan ng dalaga hanggang sa buto na lamang ang natira. Hindi man maintindihan ni Ninette, ngunit mas naging maginhawa ang pakiramdam niya ng buto na lang ang natira sa tiyan. Kapag ilang araw naman na hindi nakakain ng karne ng tao, nakakaramdam na ito ng panghihina. Dahil sa mga narinig, dito lang napagtanto ni Ador kung bakit may mga pagkakataon na nawawala ang mga bagong biling karne. Hindi naman ito kaagad nakapagsalita at habang nasa gitna ng katahimikan, unti-unting pumasok sa isipan na baka may kinalaman doon ang ina. Lalo pat ni minsan, hindi ito nagpakita ng interes sa kapatid. Nang mga oras na yon,
Pag-unawa na lang kay Ninette ang pinairal ni Ador. Kaya imbes na magalit, hinayaan lang niya na magkwento ang kapatid, lalo pat siya na lamang ang kakampi nito. Napag-usapan naman ng dalawa na sa susunod na araw, dadalhin ng kapatid si Ador sa nasabing abandonadong tahanan. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, sabay na silang pumasok ng bahay. Buong magdamag na hindi makatulog ang binata dahil sa mga nalaman. Samantala ng sumunod na araw, maagang pumasok ng trabaho si Ador para makauwi ng maaga. Kaya naman, bandang 6:00 pa lang ng gabi, nag-umpisa nang maglakad ang magkapatid paakyat sa nasabing bundok. Pagkarating naman sa abandonadong tahanan, hindi pa man tuluyang nakakapasok sa loob. Ganun na lamang ang pagkamangha ng binata nang makita na lahat ng mga naroon ay yumuyuko kapag nakikita ang dalaga. Nang tuluyang makapasok, tumambad sa kanya ang nagkalat na mga buto. Sa bawat kanto naman may nakatambak na iba't ibang uri ng mga bangkay. May mga tumpok ng sanggol, mga naaagnas na bangkay, kasama na ang labi ng mga hayop kagaya ng kalabaw. Dahil sa umaalingasaw na napakasangsang na amoy, halos masok ka naman si Ador sa mismong kinatatayuan. Patuloy pa rin sa pag-imbak ang mga kasamahan ni Ninette. Iba't ibang itsura ng mga nilalang ang naroon. Ayon naman kay Ninette, nagpapalit lamang ng anyo ang mga ito para mapadali ang paghahanap ng biktima. Ilang sandali pa nagpasintabi na si Ninette. Walang pagdadalawang isip na sinakmal at kinain ang bangkay ng sanggol. Napapikit na lamang si Ador at matapos yon, sinabi na ng kapatid na mauna nang umuwi ang kuya. May mga kailangan pa silang gawin sa lugar. Napatango naman ang binata at diretso nang lumabas ng tahanan. Habang naglalakad, paulit-ulit na nakikita ni Ador sa isipan kung papaano nilantakan ng kapatid ang labi ng sanggol. Pagkarating naman sa tahanan, wala pa rin ang ina at halos magtatatlong linggo na itong hindi nakakauwi. Napabulong na lang si Ador sa sarili. Bukas pupuntahan niya mismo ang ina doon sa pinagtatrabahuhan. Kaya nang sumunod na araw, bago pa man magpakita ang bukang liwayway, naglalakad na ang binata paakyat ng bundok. Hindi naman ito nabigo. Naabutan niyang abala si Nanay Nea sa pagbibilang ng mga niyog. Kaagad namang lumapit ang binata at nagmano sa ina. Sinabi naman ni Nanay Nea na sa susunod pa na Biyernes makakauwi dahil maraming ginagawa sa lugar. Kaya naman maghapong nanatili doon si Ador para makasama man lang ang magulang. Magmula ng araw na yon hanggang sa lumipas pa ang 1 linggo, hindi pa rin umuwi ng tahanan si Nanay Nea. Maging si Ninette, hindi na rin muli pang bumalik ng tahanan. Sinubukan niya muling puntahan ang ina sa bundok, ngunit wala na ito doon. Naisa ng puntahan ni Ador ang kapatid, ngunit hindi naman siya makakapasok lalo pat maraming aswang sa lugar. Isang araw, sa gitna ng kawalan ng pag-asa at halos sukluban na siya ng langit at lupa, may napakagandang dalaga na napadpad sa tahanan. May iniabot itong papel kay Ador. Nang buksan niya ay isa pala itong mapa papunta sa kung saang lugar. Magtatanong pa sana si Ador sa babaeng nagabot ng papel, ngunit hindi na niya ito nahagilap pa. Dahil sa sobrang kuryosidad, lalo pat hinahanap nito ang ina at kapatid. Hindi na nagdalawang isip pa si Ador na sundan ang mapa. Kahit malapit nang sumapit ang takip silim, hindi na ito ininda pa ni Ador at nagpatuloy lang sa paglalakad. Sa pagsunod sa mga direksyon, unti-unti siyang nagagawi sa hindi pamilyar na lugar,
kaya nakaramdam ng kaba ang binata. Maya-maya pa, nakakita siya ng liwanag mula sa nasusunog na mga kahoy. Sa muling pagtingin sa mapa, ito na ang huling destinasyon kaya dumiretso na si Ador sa parting iyon. Maya-maya pa, muli niyang nakita ang babaeng nagdala ng mapa. Nilapitan naman ng babae si Ador at hinila sa gitna. Ganun na lamang ang pagkabigla ng binata dahil biglang yumuko sa kanya ang mga nilalang na nakikita. Sa dulong bahagi naman, doon niya nasilayan si Nanay Nea at si Ninette. Si Nanay Nea ay may katabing napakalaking nilalang, samantalang ang kapatid naman na si Ninette, nakaupo ito sa malaking upuan na tila siya ang naghahari sa lugar. Kaagad naman siyang sinenyasan ng kapatid na tumabi sa kanya, na kaagad namang ginawa ng binata. Maya-maya pa, may isang grupo ng mga nilalang na may dalang buto at bungo ng tao. Pinagitnaan sila ng mga ito na tila nagsasagawa ng ritual. Ginamit nila ang mga buto at bungo ng tao para gumawa ng tunog. Habang nangyayari iyon, lumapit naman ng iba kay Ninette at pinalibutan ang dalaga. Habang nagmamasid si Ador, napabulong na lamang ito sa sarili kung ano ang nangyayari at ano ang ginagawa ni Nanay Nea sa lugar. Halos 1 oras pa bago natapos ang ginagawa ng mga nilalang. Nang makakuha ng tiyempo si Ador, kaagad niyang tinanong ang kapatid sa mga nangyayari. Ayon naman kay Ninette, siya ang hinirang na reyna ng mga nilalang at anak ng kanilang supremo dahil asawa nito si Nanay Nea. Ngunit tumanggi ang ina na maging bahagi ng anumang gawain ng mga katribo, kaya ginampanan na lamang niya ang pagdadalang tao sa anak ng supremo. Dahil sa mga narinig, hindi malaman ni Ador kung ano ang magiging reaksyon. Halos 1 oras itong nakatulala sa isang sulok. Samantala nang malapitan naman si Nanay Nea, kagaya ng dati, hindi pa rin ito nagpapahagi ng patungkol sa sarili. Halata rin naman sa mukha nito ang lungkot. Kinumpinsi ni Ador si Nanay Nea na lisanin na ang lugar, ngunit hindi na tumutugon ng ina na tila wala na sa sariling pag-iisip. Magmula ng gabing yun, doon lamang naintindihan ni Ador ang rason sa hindi pag-uwi ng dalawa. Tuluyan nang umuwi si Ador at hindi na umaasang babalik pa ang ina at kapatid. Bumabalik na lang siya sa lugar para kahit papano makasama niya ang mga ito. Hindi man ganun kakomportable, ngunit nagpapasalamat na lang siya dahil kinikilala siya ng mga nilalang. Kaya anumang oras nakakapasok ang binata sa pugad ng mga ito. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti niyang natanggap ang lahat. Paminsan napapatanong pa ito sa sarili kung bakit nagawa ng ina na makipagrelasyon sa nilalang. Ngunit nanatili itong katanungan sa kanya sa loob ng mahabang panahon hanggang sa nagpasya si Ador na muling magsimula ng buhay. Nilisan niya ang lugar at nagsimula sa lungsod ng Maynila. Magpasa hanggang ngayon, bumabalik pa rin ng probinsya ang pamilyadong si Ador. Ngunit hindi na siya muli pang pumunta sa lugar ng ina at kapatid. Kahit marami ang nagkakainteres na bilhin ang tahanan niya sa lugar, hindi ito mapakawalan ni Ador dahil yun na lamang ang natitirang alaala sa pamilya. Nanatili din na sikreto ni Ador nang minsang mabigyan ng mapa nang dahil sa imbita ng reyna. Kwentong Bayan.